Ang mga pananaw at opinyong ipinahahayag sa programang ito ay sa mga host at panauhin lamang. Hindi ito ang pangunahing posisyon ng mga host at ng pamunuan ng organisasyong ito. Bawat kwento may halaga. Bawat boses nararapat marinig. Talk to include. Sa mundong mabilis, minsan may naiwan. Mga hiling na tahimik, di napapansin sa daan. Ngunit sa simpleng usapan, pintuan ay bubukas. Bagong nawa at pagtanggap, siyang magbibigay ng lakas. Itaas ang kamay, buksan ang isipan, tanggalin ang hadlang sa ating lipunan. Di lang sa salita, kundi sa gawa. Sama-sama tayong bumuo ng pag-asa. Talk to include. Mag-usap para sa lahat. Walang maiiwan. Pagmamahal ang sapat. Sa bawat hakbang, sa bawat kwento, boses mo at boses ko magkasama rito. Simulan natin ngayon. Hindi kailangan perpekto, basta't tapat ang layunin. Ang kakayahan ng bawat isa ating kilalanin. Magkaiba man ang lakad, iisang layunin. Pantay na oportunidad, ating sama-samang abutin. Itaas ang kamay, buksan ang isipan, tanggalin ang hadlang sa ating lipunan. Di lang sa salita, kundi sa gawa. Sama-sama tayong bumuo ng pag-asa. Talk to include. Mag-usap para sa lahat. Walang maiiwan. Pagmamahal ang sapat. Sa bawat hakbang, sa bawat kwento, boses mo at boses ko magkasama rito. Include. Simulan natin ngayon. Makinig. Umunawa. Magbukas ng pinto para sa iba. Isang lipunang bukas para sa lahat. Iyan ang ating pangarap at ating kayamanan. Talk to include. Mag-usap para sa lahat. Walang maiiwan. Pagmamahal ang sapat. Sa bawat hakbang, sa bawat
Welcome to Talk to Include, the podcast where we talk about stories, experiences, and conversations that inspire, empower, and connect people from different walks of life. My name is Ivan. Wait. Bago tuluyan magsimula, alam mo bang natatangi ang buwan na ito? Napakalalim naman po niyan. Sa iyong panalita pa lamang, tiyak na alam na natin ito. Buwan ng wika? Ano pa? Kaya naman ngayong buwan ng wika o buwan ng ating wikang pambansa, tampok sa episode na ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, ang ating wika. Ito na rin ang paraan natin upang pagbigyang pugay ang ating pagkakakilanlan. Ibang-iba ang episode natin ngayon. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Narito na ang Talk to Include sa ating sariling wika. Muli, ako po si Ivan. At ako naman si Del. Kami ang inyong magiging kasama sa talakayan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Isipin mo, ang taong nakasuot ng barong Tagalog at salakot o Filipiniana, saan mo ba una siyang may isip na makita, Ate Des? Isip ko, nakapilipinyana ako ngayon eh. Angkop na angkop talaga sa time na to. Sa graduation ba? Sa kasal? O kaya sa formal na okasyon? Ano tingin mo, Ivan? Kung makita mo Kung makikita mo ang isang taong nanonood ng liga o laro ng sino man sa Gilas, Pilipinas, Alas Pilipinas, PMNFT o Pilipinas na nakasuot ng barong pero nakashort, ano kaya may isip mo? Habang hinihintay ko ang aking kapaares, hayaan ko muna kayong mag-isip. Sa mga taong nanonood dyan, ano kayang iisipin nyo pag nakita nyo ang isang manonood na nakasuot ng magandang postura? Ikaw, Ivan, anong iisip mo? Alam kong napukaw ng isip ang tanong na iyan habang iniisip niyo yan at maging ng mga mata sapagkat hindi pangkaraniwan ang makikita ng isang taong nakasuot ng barong Tagalog o pambansang kasuotan. Tama ba, Ivan? Nakita mo ba to sa araw-araw o sa isang o sa isang mga sports event, Ivan, ang pagsusuot ng barong Tagalog? alam mo Ate Des, hindi pangkaraniwan kasi pang-formal kasi ang ganitong klaseng kasuotan kung nakasanayan na natin. Oo, usually naman nakasuot man lang ito ng jersey na sumusuporta sa mga kupunan na gusto niyang suportahan o naman kaya sa aking pananaw, isa itong anyo ng makabayang diwa kasi ito ay ang pagpapahayag ng pagmamalaki sa ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Tama ba, Ivan? Tama. Alam mo ba na maya-maya lamang ay makakaharap na natin ang mga taong may kwentong tiyak na magbibigay sa atin ng bagong pagtanaw sa barong Tagalog? Mangha-mangha, bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating huling talakayan. Sa pang-apat na episode ng ating Talk to Include, nakilala natin o napamangha tayo kay Sir Rian, isang musikerong profesional at nagtataguyod ng inklusibong lipunan. Ang kanyang kwento ay patunay na walang hadlang sa taong may malinaw na layunin. Ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagharap sa mga pagkawala ng paningin sa murang edad hanggang sa pagiging inspirasyon sa pamamagitan ng musika, teknolohiya at abogasya. Kaya naman kung hindi ninyo ito napakinggan o mapapakinggan ng buong talakayan, ay mangyari lamang ay pumunta kayo sa aming opisyal na YouTube channel. May mga taong ipinagmamalaki ang kanilang pagiging Pilipino sa salita at sa gawa. Merong din ipinapakita ito sa kasuotan, kagaya ng suot ko ngayon. Kilalanin natin ang ating pangunahin, ating panahin na si Kuya Barong. Siya ay isa sa tapat na taga-suporta ng ating mga pambansang kupunan
bitbit ang malaking bandila ng Pilipinas. Madalas siyang mamamataan sa mga laban, suot ang tradisyonal na barong Tagalog at salakot. Hindi lamang simpleng panonood ang kayang layunin. Para sa kay Kuya Barong, ang bawat laro ay pagkakataon upang ipaalala sa mga Pilipinong sports fan ang kagandahan ng ating kultura. Nais niyang maging inspirasyon ito sa ating mga atleta na patuloy na lumaban para sa bayan habang hinihimok ang mga Pilipino na buong ipagmalaki ang ating pagkakakilanlan ng walang alinlangan. Kuya Barong, maligayang pagdating sa Talk to Include. Bago tayo dumako sa ating talakayan, Kuya Barong, gusto ko lamang tanungin, kumusta po kayo? Ngayong live na tayo, ano ang iyong nararamdaman sa sa gabing ito? Magandang gabi. Magandang at maulan na gabi nga pala sa inyong lahat, sa lahat ng tao nandito. Magandang gabi. Ang ulit, ako nga po pala si Kuya Barong, isa sa mga pinakamalaking supporter ng national teams natin sa kahit saang sport. Una sa lahat, yung ano ba nararamdaman ko ngayon? Nakabahan ako. Hindi naman. This, ano lang, biro lang. Pero sa totoo lang, natutuwa ako kasi yung pagkakataon na binigay niyo sa akin para mailantad yung kwento ko kung anong klaseng advokasya yung dala ko sa pagsusuot ko nito, kung bakit ko siya ginagawa. Malaking bagay po sa akin na mabigyan ng ganitong pagkakataon na makwento ko sa inyong lahat to, at saka sa mga manonood nitong podcast natin. Kaya unang sa lahat, maraming salamat. Iginagagalak din namin makasama kayo ngayon. Pero gusto muna naming maitanong ng isang bagay na siguradong pinagtataka ng karamihan. Mhm. Ilang barong Tagalog na po ba ang meron kayo? Magandang katanungan. Kasi sa totoo lang, isa lang tong ginagamit ko pang pumupunta sa mga laro. Tapos, meron akong mga mas formal, pero syempre, doon ko lang nagamit yun sa mas mga formal pa na ah, pinupuntahan. Pero bala ko talaga magkaroon ng parang isang set nito para pag nakikita ko sa iba't ibang mga laro, may iba-ibang may iba-ibang disenyo siguro o kulay. Pero yun ang ideya. Sa ngayon, isa pa lang 'to. So, pag gagamitin ulit sa mga susunod na laro, talagang lalaban talaga siya para magamit ulit. Pero yun ang balak, magkaroon ng isang set para kung kunyari, kung trip ko mag-blue sa game na 'to, tapos sa mga susunod na game red o kaya yellow, ganyan. Puwede, 'di ba? Parang maganda. Basta ano, pero nandun pa rin siguro yung ano, yung kailangan may hugot pa rin siya sa kultura. Mag-iiba man ako ng kulay ng suot ng barong ko, pero dapat may ano pa rin siya, may kahulugan pa rin sa, na tungkol sa kultura natin. Yun lang. Ayun. Salamat po. So, hindi rin naman kasi biro or medyo may kamahalan din kasi ang ating pambansang Mm, kasuotan eh. Sa mhm, kung di ako nagkakamali, ang mga may nabibili naman sa Baklaran pero nag-range siya sa 2.5 to 3K, yung pinakamura ng hmm, barong na pwede niyong mabili pag hindi siya customized. So, mhm. matanong ko lang din po, Kuya Barong, may pagkakataon na rin po bang napagkamalan kayong opisyal na ng programa o isa sa mga panauhing pandangal ng iyong inatendang event? Alam niyo ba, marami akong kuwento sa ganyan. Kasi may pagkakataon na ano, 'di naman opisyal. Pero meron akong pinuntahan yung kung naalala niyo pa nung last year, yung FIVB Men's Volleyball Tournament, 'di ba sa MOA Arena yun? Ah, yung laro yun, natatandaan ko yun eh, laro ng Pilipinas tsaka Egypt yun. Tapos, siyempre maghahanap ako ng entrance kung saan papasok yung mga ano, yung mga audience, 'di ba? Doon din naman ako papasok. Nakakatawa, naalala ko yung isang guard na nakakita sa akin. Sinabi niya talaga, "Magpe-perform po kayo? Magsasayaw ba kayo sa loob?" Tapos sabi ko, "Ay hindi kuya, manonood ako talaga. Manonood po ako." Naano lang siya, akala niya talaga
magsasayaw din ako dun sa ano, mag-o-opening ceremony ako dun. Pero buti naman, ano naman yan, napaliwanag ko naman. Sabi ko, guest lang din ako, audience din po ako. So, pinapasok naman po ako kahit ano. Ganun yung sinabi sa akin. Mukhang hindi na maihiwalay sa iyo ang Barong Mm. Tagalog. Ngunit higit pa Opo, sa sa pagiging totoo lang. iyong kasuotan, kapansin-pansin na tila may mas malalim itong ipapahiwatig. Mm. Kaya nung Oo pagpasok naman. mo, parang maraming nagtataka kasi kung ako din naman nakakita ng isang taong nanonood ng paligsahan na pangpalakasan tapos nakabarong, Mm. matatanong ko din na bakit siya nakasuot ng gano'n? So ito ngayon, ano nga ba ang kwento sa likod ng Kuya Ba? Mm. Magandang tanong. Unang-una, nagsimula talaga 'to sa totoo lang 2017. Ah, Natatandaan ko laro 'to ng Pilipinas tsaka Nepal sa football. Um, Ano pa ako nun, parang estudyante pa ako nun. Meron kasi yung barong na suot ko ngayon, nung high school ko pa 'to. Hanggang ngayon Oo, buti na lang kasya pa sa'kin. Pero yun yung eto rin yung suot ko nun nung laro na yun nung March 2017, naalala ko yan. Sinubukan ko magsuot ng barong Tagalog. Kasi ang pinaka parang motibasyon ko lang naman, parang wala masyadong nagpapakita ng kultura natin 'pag nanonood ng mga laro ng mga ano, pambansang koponan natin. 'Di ba 'pag kung nanood kayo ng World Cup nung last month, 'di ba ang daming mga fans dun na talagang kontrodo, costume talaga sila, papakita nila yung kultura nila, 'di ba? Parang sa kinatagal ng pagiging sports fan ko, parang di ako madalas nakakita ng gano'n. Kaya parang sa loob-loob ko, parang gawin ko na lang kaya para merong makikita din yung mga atleta na gano'ng klaseng fan. Yun yung sinimulan ko nung 2017. Kaso naalala ko nun pagkatapos kong gawin yun parang nahiya ako ng konti. Kasi parang nakakapapansin ko lahat ng tao nakatingin sila sa'kin na parang ako medyo nahiya ako. Kaya nung mga sumunod na laro, kahit gusto ko siya gawin, parang pinapangunahan ako ng medyo nahiya akong gawin siya ulit. Kasi naalala ko yung parang nagtataka yung mga tao nung una nila ako nakita. Tapos, gano'n yung nangyari hanggang nung 2024, napagdesisyonan kong gawin siya ulit. Para naman 'to sa ano, football game din, pero sa Indonesia. Ah, Indonesia tsaka Pilipinas, ano 'yun, FIFA World Cup qualifier sa Jakarta, Indonesia 'yun. Inisip ko na ano, gawin ko kaya siya ulit do'n para kasi ano, ramdam ko na ano, hindi marami yung mga Pilipino na fans na pupunta doon. Kaya kung pupunta man ako doon, kailangan malaman nila may Pilipino doon. Kahit isa lang, kahit ako lang siguro. Dalawa kami noon nung pumunta. Ah, then ayun nga, ginawa ko siya sa Jakarta. Medyo nahihiya pa rin ng konti, pero nung time naman na yun, nung ginawa ko siya, lahat ng mga Indonesian na fans na nakakita sa'kin parang natutuwa sila. Ano talagang tatanong sila sa'kin, nakita nila kasi ano, wala masyadong fan ng Pilipinas na pumunta para sumuporta dun sa national team. Kaya ano, parang natuwa sila na meron silang nakita na Pilipino pala dun na manonood. Sobrang ano niyan, parang sobrang overwhelming kasi alam naman natin sa Indonesia yun ang parang pinaka-main sport nila, 'di ba, football. Dun sa laro na yun, as in, bumabaha ng kulay red. Kasi lahat ng mga Indonesians lahat ng fans dun Indonesians. So ako, tsaka yung kasama ko, kami lang yung Pilipino dun na ano, na parang sa pagkakaalam ko wala akong nabalitaan na may Pilipino pa dun, bukod sa aming dalawa. Kaya parang feeling ko yung mga Indonesian na pumunta, parang natutuwa sila na ano, na, "Ay, may Pilipino dito." Ang laki-laki pa ng
bandila kung dala-dala ko nun. Kaya parang natuwa sila, ta's picture sila, ganyan. May mga dala rin akong mga regalo nun. Makuwento ko lang, may mga dala akong pins ng Philippine flag dun. Parang ibibigay ko na lang Umat sa mga tao 'pag ano, oo, meron, may dala akong ganyan. Bibigay ko 'pag may lumapit sa'kin o kaya merong, ah, parang makikipag-usap, gano'n. Para lang may ibibigay lang, parang cultural exchange in a way, parang ganyan. Tapos ayun, overall kaya dun sa pangyayari na yun na naramdaman ko na, aba yung mga ano, yung mga Indonesian natutuwa sila na dun sa pagsusuot ko. Parang ang dami ng tanong, "Ba't ganito daw yung suot?" So, siyempre ako magpapaliwanag ganyan. Um, sa loob-loob ko parang natuwa ako na, may natutuwa pala sa ganito. Parang sobrang na-appreciate nila na may nagdala ng kultura dun, ng ano, ng opposing team. Kaya dun nagsimula din yung parang, parang gawin ko na lang kaya 'to lagi. 'Pag umuwi ulit ako ng Pilipinas, lahat ng laro ng mga national teams natin, what if gawin ko na lang yun? Oo, kaya dun siya nagsimula na ano, na magmula dun sa laro na yun, lahat ng laro ng Pilipinas kahit anong sport, basta kaya ko puntahan talagang lalabas ako na nakaganito ako. Na, ah, hoping din na kung yung kinatuwa ng mga Indonesians nung nakita nila ako sa Jakarta, yung mga Pilipino din gano'n din yung magiging tuwa nila 'pag nakita nila ako sa mga laro ng Gilas o sa football team o sa Alas Pilipinas. Lahat ng mga national teams, basta kaya kong puntahan, talagang ginagawa ko 'to. At hanggang ngayon, buti na lang nagagawa ko pa rin siya. Kaya yun yung kuwento. Wow, napakagandang kwento Kuya Barong kasi kahit na napakakonti niyo lang dun sa event na yon, sabi mo Mm. dalawa, tama po ba? Dalawa lang Mm, po kayo mm. nung sa competition na yon is hindi pa rin na-discourage kayo eh. Mm. Kasi kahit nag-uumapaw na sa ibang ano tawag dito? Nasa lugar kayo eh home court ng mga ng mga kalaban eh. Pero Mm. kahit ganun yung yung Mm. sitwasyon is tuloy pa rin yung suporte kaya nakaka-inspire Mm. talaga. At nakakatuwa Mm. rin na marinig ng isang simpleng pagpapasya nyo noon Mm. ay nauwi sa isang adhikain na nagbibigay Mm. inspirasyon sa napakaraming Salamat, Pilipino. salamat. At sa tuwing suot ninyo yung Hmm. barong Tagalog at tangan ang watawat ng Pilipinas sa mga event na ina-attendan nyo, ano ang mensaheng nais nyong ipaabot sa mga taong nakakakita sa inyo? Na ano, maganda yung kultura natin, na hindi tayo palaging dapat manatili dun sa mindset na kung ano yung napapanood nating mga masasama sa balita, yun tayo bilang bansa. Pero sa totoo lang, napakalaki ng Pilipinas, may 7,641 islands tayo, 'di ba? Iba-iba ring mga pangkat, etniko 'no, may mga Bisaya, may mga Waray, may mga Hiligaynon, may mga Tagalog, 'di ba? Iba-ibang pananaw, oo, magkakaroon tayo ng, ah, maya't maya magkakaroon tayo ng pagkakaiba. Kasi nga magkakaiba din naman yung mindset, ng bawat pangkat etniko. Pero sa mga pagkakataon at sa mga bagay na magaganda na masasabi natin sa bansa natin, dun dapat tayo mas magkaisa. Yung ginagawa ko, gusto ko sana na iparating na kahit hindi maganda minsan yung mga napapanood o mga nababalitaan natin, 'wag nating kakalimutan na meron pa ring magandang parte yung pagiging Pilipino natin. Hindi tayo puro ano lang, hindi tayo puro sa mga bad news, hindi tayo yung bansang gano'n. Magkakaroon man tayo ng pagkakaiba sa politika, yung sa mga paniniwala natin sa relihiyon, ah, iisang bansa, iisang bandila yung dala natin. Yun dapat yung magbuklod sa'tin. Mas magsumikap tayong lahat, kahit magkakaiba tayo, na pagandahin yung bansa natin para sa sarili natin, para sa mga susunod na henerasyon na papalit sa'tin.
responsibilidad ng bawat isa na magbigay ng inspirasyon sa bawat isa din na gumawa ng mabuti at gumawa din ng makabuluhang mga bagay para sa bansa. At yun yung mensaheng gusto ko iparating sa bawat paglabas ko na trabaho nating lahat 'to. Kaya nating pagandahin yung Pilipinas. Kaya nating paangatin yung, moral ng bawat isa. Maniwala lang tayo sa magagandang bagay na kaya nating gawin. Napakatama naman din po at saka Hmm. nung paglalahad mo ng gano'n na alituntunin na kung saan mas i-embrace o mas yakapin natin ang pagiging Pilipino. Alam natin sa panahon na ito ngayon, mas sinakop tayo ng iba't ibang mga kultura na minsan nakalimutan na natin kung ano nga ba talaga ang kultura na meron tayo. At sa Mm. paraan na gano'n na ginagawa mo po Kuya Barong, napakagandang paalaala niyan sapagkat ipagmalaki natin ang ating sariling kultura. Mm. Nasabi mo Gusto nga kanina mm. marami tayong kultura na hawak. Mas Mm. nagiging madali ring iparamdam na may puwang ang bawat isa sa ating lipunan. Sa iyong pananaw Kuya Barong, paano nakakatulong ang ating wika o mga tradisyon sa pagbuo ng Mm. isang lipunang mas nagkakaisa at higit na Mm. tumatanggap sa bawat isa? Mhm. Yung wika kasi parang yun yung parang 'pag titignan mo ang isang bansa, yung wika nila yung parang magiging unang distinction ng bansa na yun, kung bakit siya ganito, bakit siya ganyan. Yung bansa natin marami ring wika, mas marami pa sa 100 kung tama yung naalala ko. Ah, 170 kung oo, nagkakamali. basta madami. Ah, yung wika din yung reflection kasi nung, ah, customs yung ginagawa nung isang, pangkat etniko. Wika ang magbubuklod sa ating lahat, kasi yun yung ano, yun yung parang pinaka-main na identifier natin. Yun yung paalala na lahat tayo iisa lang, iisa yung kultura natin at responsibilidad din natin na palaguin din yung wika. Kaya napakaganda na meron tayong, kada taon na pagpapahalaga sa wika natin every August, 'no? Para, um, mabigyan din ng kabuluhan na yung wika hindi lang siya ginagamit para magkaunawaan yung 100 milyong Pilipino, 'no? Ah ano din ito, kagamitan din 'to para mas magkaroon ng, kabuluhan din yung mga ginagawa natin, yung mga, ah, kasi 'di ba kung walang wika, walang arts, walang, ano ba, walang talastasan, walang exchange, 'di ba? Yung mga gano'n. Yung wika, yun nga, hindi lang siya ginagamit para magbuklod-buklod, para magkaroon ng pagkakaunawaan. Ito rin ay kagamitan para mas mapahalagahan tsaka mas mapahayag natin yung, mga layunin natin na kung gusto nating paunlarin yung bansa, yun ang magsisilbing gabay, yun ang magsisilbing yun ang magbubuklod sa ating lahat para mas mapaunlad yung bansa natin. Siyang tunay. Isang Hmm. magandang paalala po 'yan kasi ang Mhm. wika kasi ang nagsisilbi sa ating, pagkakakilanlan natin. Hmm. At marahil hindi lamang ang ating mga atleta ang nabibigyang inspirasyon ng Mm. inyong ginagawa, kundi maging ang mga kapwa nating mga Pilipino na nakikita sa inyo ang bawat laban sa tuwing nakikita kayo na nakasuot ng barong at may salukot na sine-celebrate yung mga atleta natin na Mm. nakikipagkompetensya sa ibang bansa. Mhm. Salamat, salamat. Sa totoo lang, ano, natutuwa din ako na may mga sa konting taon na ginagawa ko 'to parang lahat naman natutuwa 'pag nakikita naman ako. Kaya parang nakaano din siya, patuloy din akong namo-motivate na gawin talaga lahat, gawin 'to na kung ito yung paraan ko para mas makapag-ambag sa bansa ng, magandang bagay, ito yung pinaka-willing akong gawin para para
mas mapabuti din yung pagpapaalala sa bawat isa na mahalaga yung kultura. Tsaka eto tayo, hindi natin 'to dapat kinakahiya. Tayo 'to, eh, eto yung natin, pagkakakilanlan natin sa ibang mga bansa. Kaya yun yung misyon. Kaya tutuparin ko yung misyon hangga't kaya ko. Sa lahat ng mga taong nakasalamuhan ninyo sa paglipas ng mga taon, mayroon po bang isang karanasan o tagpo na nagpakita sa inyo ng kabuluhan ng inyong advokasya? Eto, marami, actually, sa totoo lang. Pero meron akong ikukuwento siguro na isa. 'Pag mga football games natin, sa mga home games natin dito sa Pilipinas, meron laging pagkatapos ng laro, meron laging nagpapa-picture sa'kin na nanay tsaka mga anak niya, mga football players din yung mga anak niya, dalawang lalaki. Tapos pagkatapos lagi ng laro, lagi siyang nagpapa-picture sa'kin ta's yung mga anak niya, papa-picture din, sasama sila, ganyan. Parang parang naging tradisyon na yun ng nanay na laging hahanapin ako't isasama ako dun sa picture ng mga anak niya na naglalaro ng football. Para sa'kin parang yun, siguro parang ano, ang dating sa'kin nun, parang yung mga bata gusto niyang i-instill din sa mga bata na yun na na mahalaga yung merong may nagpapaalala nung kultura na kung maglalaro man kayo ng football at maglalaro kayo para sa national team, iisipin nila na hindi lang sila naglalaro para sa karangalan 'no, maglalaro din sila para dun sa bansa na nire-represent nung jersey na suot nila. Para sa'kin yun yung dating nung laging ginagawa ni madam. 'Pag lagi ko siya nakikita, parang gusto niya siguro yung anak niya maglalaro din sa national team tapos lalaban din ng mahusay para sa Pilipinas. Yun yung kaya yung mga gano'ng pagkakataon din napapaalala ulit sa'kin kung gaano kaimportante yung ginagawa ko kahit parang minsan sa totoo lang kahit minsan nahihiya pa rin ako ng konti, may mga gano'n pa rin naman. Lalo na 'pag ibang sport na wala masyadong mga tao na nanonood o kaya parang unang beses ko palang pupunta na sa sport na yun, na para mag-support sa national team. May nararamdaman pa rin akong gano'n na parang, lalabas ba ako talaga ng ganito? Pero yun nga, dahil dun sa mga na yun, mga madalas kong na-encounter yung mga gano'ng, pangyayari 'pag nanonood ako, napapaalala ulit sa'kin kung gaano kahalaga yun, yung ginagawa ko. Kaya ayun, shoutout dun sa nanay tsaka dun sa dalawang anak. Nakakatuwa naman po makarinig ng ganyang pangyayari kasi Mm, ako na lubos na panatiko din ng sport, eh, mm. hindi ko pa magagawa yung kung anong kaya kong gawin, pero alam kong kaya kong ibigay ang buong suporta ko Oo, oo. sa kupunan na meron tayo. Pero Oo naman. yung aksyon mo na pinapakita mo yung kultura Mm, natin sa ibang tao, yun yung nakakabighani na kung mm, saan sinasabi mo sa kanila sa pamagitan ng iyong postura na hindi lang kami Pilipino sa salita, Pilipino mm, din kami sa gawa. Kasi mm, hindi naman nila alam kung ano yung pambansang kasuotan natin. mm, Dun mo na ipalahad sa kanila na sa simpleng pagsuot ko ng ganito, ito yung nagbibigay pugay na isa akong Pilipino. At dun sa napakagandang kwentong iyan, bawat advocacy niya ay may kaakibat na mga hamon at mga aral na humuhubog dito. Sa mm. pagbabalik natin, magkakaroon lang tayo ng konting break. Aalamin naman natin ang ilan sa mga karanasang humubog kay Kuya Barong at ang mga hamong kaakibat ng kanilang advocacy. Inclusion isn't just a goal, it's a partnership we build together.
May bitbit na pangarap sa gitna ng unos, hindi kukurap. Hindi hadlang ang kaibahan ng anyo sa isang mitili, tayo'y magtatagpo. Dito sa aming piling, ika'y mahalaga. Boses mo'y dinggin, bawat galing ay kislap sa mata. Abutin ang kamay, wag nang magatubili. Sa pagkakaisa, walang sawi, walang huli. Tayo ang tulay sa mundong nagkakahiwalay. May tatag ng loob na hindi matitinag, may lakas na mula sa pusong naglalaya tungo sa inklusyon. Bawat isa'y may tuwang sa hands in inclusion, wala nang may kulang. We are heartstrong, standing tall and free. Empowerment for you, inclusion for me. Mula sa kabundukan hanggang sa dalampasigan, walang naiiwan, lahat ay may paninindigan. Ang iyong kahinaan, gagawing inspirasyon. Sabay tayong babangon, ito na ang ating panahon. Hindi lang salita, kundi gawa at puso. Ating bansa, ating bansa, pag-ibig ang susunod na yugto. Susunod na yugto. May tatag ng loob na hindi matitinag, may lakas na mula sa pusong naglalaya tungo sa inklusyon. Bawat isa'y may buwang sa hands in inclusion, wala nang may kulang. We are heartstrong, standing tall and free. Empowerment for you, inclusion for me. Isang pamilya, anuman ang kakayahan, isang adhikain para sa aking nabukasan. Iparinig ang sigaw, ipakita ang ningning. Ang mundo ay sa atin din. May tatag ng loob na hindi matitinag, may lakas na mula sa pusong naglalaya tungo sa inklusyon. Bawat isa'y may puwang sa hands in inclusion, wala nang may kulang. We are heartstrong, standing tall and free. Empowerment for you, inclusion for me. Lakas, inclusion. Inclusion, sin inclusion, Philippines. Kayang-kaya, basta't sama-sama. Maligayang pagbabalik sa Talk to Include. Kung ngayon lamang kayo nakapakinig, kasama pa rin natin si Kuya Barong sa isang makabuluhang kwentuhan tungkol sa pagmamahal sa bayan at sa ating pagkakakilanlan. Ulitin ko lang po. Kanina nakilala po natin ang kwento sa likod ni Kuya Barong. Ngunit tulad ng anumang advokasya, hindi rin ito naging madali.
Kuya Barong, sa paglipas ng maraming taon, ano ang naging pinakamalaking hamon sa pagpapanatili ng advokasiyang ito? At paano po ninyo ito nalampasan? Sa totoo lang, pinakamahirap, siguro yung maya't-maya rin nako-question mo yung sarili mo. Yung struggles within yourself na gawin yung advocacy na yan. Ako sa totoo lang, kasi sa likod naman nitong pagko-question ko, mahiyain talaga akong tao. Kaya hindi madali sa akin din na lumalabas ng ganitong naka-costume talaga bawat laro. Gaya ng nasabi ko kanina na may mga may mga struggles din sa loob. Siyempre, yung advokasya naman, hindi naman siya din laging kumbaga, paano ba sa Tagalog? Hindi linear mo siyang mapapanindigan. Pero ang importante, tuloy-tuloy. Ganon din yung sa akin. Kasi minsan din, mako-question mo rin talaga yung sarili mo kung ah, tama ba tong ginagawa ko? Mayroon pa ba tong kabuluhan? Pero dahil sa mga taong nagpapaalala at sa mga pangyayaring nagpapaalala sa'yo na mayroong silbi yung ginagawa mo, doon doon at doon ka magpapatuloy sa mga gano'ng pagkakataon. At yun nga, gaya nga ng sabi ko, ang advocacy ay hindi siya linear. Hindi mo siya linear na mapapanindigan. May mga pagkakataon na medyo manghihina din yung loob mo. Pero ang importante, tutuloy ka lang. Babalik ka lang doon sa tanong na kung bakit mo siya ginagawa. Ano ba yung saysay nito? Ano ba yung madadala mong kabutihan? Di na sa sarili mo, pati din sa mga taong yung gusto mong pagbigyan advocacy. Babalik ka lang doon sa tanong na yun. At magpapatuloy ka lang doon sa ginagawa mo. Nakakaantig po siyang pakinggan kasi sa panahon na meron tayo ngayon, minsan kung ano pa yung nakasanayan, minsan yun yung nawawala, eh. At sa nagbabago ang panahon at nagbabago rin ang paraan kung paano nakilala ng mga tao ang kanilang sariling kultura. Ngayon, mas madali na para sa atin na tanggapin ang iba't ibang kultura mula sa buong mundo, lalo na ang Gen Z na pinanganak at lumaki sa teknolohiya. Sa iyong palagay, Kuya Barong, paano natin mapapanatiling bukas ang isipan ng mga bagong impluwensya nang hindi natin nakakalimutan o naiiwanan ang sariling kultura? Nauuso yung mga no? Nauuso yung isang bagay kapag sa tingin ng tao, kakaiba siya. Kakaiba siyang ginagawa. Para sa akin, yung isang paraan siguro para mas magkaroon ng tuloy-tuloy na ma-promote yung kultura kahit meron na tayong mga mas makabagong media na ginagamit, edi ilapit din natin yung kultura sa social media. Gawin natin siya siguro, yun sa akin, yung ginagawa ko, gaya nung ginagawa ko din. Tinatry ko rin lagi na sa bawat paglabas ko talagang magpo-post din ako nung ginagawa ko. Parang yun yung paraan ko din para may yung kumbaga yung presensya, hindi lang siya kung sa mga taong nanonood, kung hopefully kung maaabot ng reach yung mga pina-post ko rin sa social media ko. Parang yun din yung paraan ko para ma-promote din yung advokasya ko. Pero oo, tama naman yun. Kailangan talaga nakikisabay din tayo sa mas makabagong pamamaraan ng paggagawa ng mga bagay. Kasi yung kultura naman, oo, dapat magpatuloy siya. Pero mag-a-adapt din yung kultura minsan. Kung paano siya dapat gawin. Kung paano siya mas mapo-promote siguro, gano'n. Yun nga, yung ginagawa ko, sinusubukan ko lagi mag-post sa social media. Tapos, mabahagi ko lang din, merong mga literary may 'di ba ang Japanese may haiku sila? Mm. Ang Pilipinas,
meron pala silang mga gano'ng uri din ng tula na na ginagawa din nila sa hindi sa panitikan pero parang di ko na siya masyadong nababasa. Minsan naggagawa ako ng mga captions ko sa social media nung mga ginagawa ko gamit yung Dalit. Alam niyo ba kung ano yung Dalit? Parang narinig ko na lang. Ah, Narinig ko siya, pero di ko hindi maalala kung Dalit o Diona yung tawag. Kaya ako pa nakalimot, no? Pero, pero ang punto, ang haiku, di ba parang 7 syllables, 5 syllables, 7 syllables, tatlong sentence, tama? Or 5, 7, 5. Yun ang haiku, di top ba? Ang 5-7. 575. Diona, 57. 5, 7, 5. Ang Diona pala, tatlong sentence, pero tig 7. Tig 7 ang niya, ang syllables. Ano bang tawag sa Tagalog? Ang taludtod yata ang Tagalog nun. 7, 7, 7. Ah, hangga't maaari, yung mga captions ko sa social media ko, bukod sa Tagalog, kailangan siya, naka-Diona siya. Para Tagalog, parang kaya yung utak ko gumagana rin eh. Kasi napapaisip ako ng kung paano yung magkakatunog. Kasi usually yun eh, para siyang short form ng pagtutula, pero dapat magkakatunog yung tatlong syllable. Tapos dapat 7 syllables each. Tatlong sentence. Dapat magkakatunog yung tatlong sentence with 7 syllables each. Yun. Yun nga, yun, siya eh, sa Tagalog siya eh, na panitikan. Parang ginagawa nilang form kapag naggagawa sila ng tula. Hangga't maaari, yun din yung ginagawa ko sa mga captions ko. Kung napapansin nung iba, kung nagbabasa sila, yun, parang yun din yung paraan ko para ma-promote ulit yun. Yung yan. Pero pasensya na kung nakalimutan ko kung Diona ba o Dalit yung tawag dun. Pero yun yung sense. Yun yung sense. Tinatry ko rin siyang buhayin sa sarili kong paraan. Yun nga, makibagay din sa social media. Kung kaya natin i-promote yung mga ganun sa mga captions natin, ba't di natin gawin? Yun. Tama. Isang napakagandang inisyatibo po ito, Kuya Barong, kasi kahit papano is napopromote pa rin yung panitikan nga tulad nga po ng nabanggit ninyo. Marahil hindi naman palaging nasusukat sa laki ng isang gawain ng pagmamahal sa sarili nating bayan. Tulad na rin po ng nabanggit ninyo kanina, maraming paraan. Maaari itong maipakita sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw, ngunit hindi natin napapansin na malaki na pala ang impact nito o makabuluhan na pala. Kaya kung may simpleng bagay kayong ipagagawa o hihilingin sa bawat tagapakinig natin ngayon para sa ating bayan, ano iyon at bakit? Ah, Mabigat yung tanong, sa totoo lang. Pero para sa akin siguro, maniwala tayo sa kakayahan ng bawat isa. Lalo na dun sa kapasidad natin gumawa ng mabuting bagay. Di lang para sa sarili natin, pati sa ibang tao. Kasi kung lahat tayo, mas iisipin natin gawin yung tama. Mas iisipin natin gawin yung para sa kapakanan ng ibang tao. Bukod sa sarili natin. Di ba yun yung totoong ah, ugali ng Pilipino? Yung kapwa ang iisipin. Mas magtiwala tayo dun sa mga mabubuting kaya nating gawin. At isipin natin kung yung madudulot ba nito sa ibang tao, makakapagpabuti din ang buhay nila. Yun lang ang mensahe ko siguro. Maniwala tayong kaya natin gumawa ng mabuti at mapabuti din yung buhay ng ibang tao. Napakagandang adhikain, napakaganda pakinggan, lalo na sa panahon ngayon na mas niyakap natin ang kultura ng ibang bansa o ibang lugar na nabibigyan lang ng atensyon yung sariling atin pagpatak ng buwan ng Agosto. Kung iisipin, iilang mga literatura lang yung alam natin, iilang mga tula lang ang alam natin na dapat sa atin mismo nagsisimula at sa bahaging ganun
ng iyong advokasya, Kuya Barong, nakakamangha kasi unti-unti mong binubuhay na sinasabi mo sa iyong nasa Gen Z tayo. So, dapat maramdaman din ng Gen Z kung gaano nga ba kahalaga ang kulturang meron sa Pilipinas. Sa buong kwento natin ngayon, nakilala namin si Kuya Barong, ang taong buong pusong ipinagmamalaki ang ating kultura at pagkakakilanlan. Alisin natin ang baron, alisin natin ang salakot, alisin natin ang watawan, at maging ang mga simbolong iuugnay sa pagiging Pilipino. Para sa'yo, sino tayo? Ano ang kaibuturang diwa ng ating mga Pilipino? Um, Pagpapahalaga sa kapwa. Yan ang sagot ko. Grabe, short pero direct. Mabigat siya na salita ang pagpapahalaga sa kapwa. At sa ganong salita, Kuya Barong, yung bagay na yon, nakita mo ba siya sa bawat taong nakakasalamuha mo sa bawat oras na o bawat panahon na pumupunta ka sa isang pampaligsahang okasyon? Makikita naman yung ganong kaugalian kahit sa panonood ng sport. Kasi una sa lahat, bakit ka pupunta sa laro ng national team? Ah, meron ka kasing paniniwala na sa panalong madadala nila para sa koponan, mananalo din yung moral ng taong bayan. Kaya, ah, yun yung parang pagpapahalaga natin naman sa moral ng bansa natin sa panonood natin ng mga laban ng mga national teams. Pero syempre, nauunawaan ko rin naman kung may iba-iba tayong pamamaraan kung paano natin ipapakita yon. At okay lang yon, walang problema. Pero para sa akin, yun, yung simpleng pagpunta, pagsuporta sa mga natin, pabasa koponan natin, pagpapakita na yon na may pake tayo sa bansa natin na syempre gusto nating lahat manalo yung pabasa koponan, di ba? Kahit anong sport pa yan. Lalabas tayo, susuporta tayo kasi naniniwala tayong sila yung magbibigay ng magandang moral na yun sa atin. At kapag maganda yung moral ng bansa, mas ano Tagalog nito? Mas nalalabas yung kapangyarihan na mas gumawa pa ng mas maraming mabuting bagay para sa ikabubuti ng bansa. So, suporta tayo kasi naniniwala tayo na ano, tataas nila yung moral natin bilang bansa. Yun. Kumbaga Filipino identity. Grabe yung karangalan na naibibigay talaga sa tuwing umuuwi ng panalo o tagumpay ang ating mga pambansang koponan. At Oo. kung maidadagdag ko lang din po, Kuya Barong, mainam din talaga na iparamdam talaga natin sa mga atletang Pinoy yung ating suporta. Hindi lamang sa panahon na tapos na ang laban, congratulate natin sila. Dapat habang nangyayari pa lang yung laban, dapat ipapakita na Oo. natin yung suporta natin kasi yun yung napapansin ko eh. Masyado tayong nakatuon lamang, nakapokus lamang tayo sa resulta. Dapat Mm-mm. magmula sa umpisa hanggang sa dulo, ramdam sana yung suporta. Iparamdam sana Mm-mm. natin sa mga atleta mga Pilipino. Oo. Yun din naman ang ano ko din. Ah, Hindi natin sila sasamahan dahil lang kaya nila manalo o nagdodomina sila sa laro. Bahagi ng buhay yung matatalo. Bahagi ng buhay yung hindi mo makukuha yung resultang gusto mo. Pero bahagi rin ng buhay natin na pag pinanganak tayo dito sa Pilipinas, Pilipino tayo kahit anong mangyari. Kaya sa mga pagkakataon na hindi aayon yung resulta sa mga sinusuportahan natin pambansang koponan, masakit naman talaga yon kasi gusto naman natin, di ba, lagi naman. Pero sa mga ganung pagkakataon, ah nana ang totoong nananalo is yung
nakakabangon pagkatapos ng talo. Kaya kahit matalo man yung pambansang natin, nandun pa rin yung pagkakataon na makabawi sila dun sa talo na yun at mas bumalik ng mas malakas sa mga susunod pa nilang kalaban na pwede silang manalo ulit dun. Kaya yun din, kung tayo nga sa sarili din natin, 'di ba? Sa buhay di naman din tayo laging nananalo. Di naman natin nakuha lahat ng gusto natin. Pero 'di ba, tumutuloy lang tayo sa buhay kasi nga naniniwala tayo balang araw yung hindi mo nakuha ngayon, makukuha mo sa pagbangon mo ulit. Ganon din sa pagsuporta sa pambansa-koponan. Patuloy ka magsusuporta kasi naniniwala ka. Yun ang importante. At ano, kasi sila din naniniwala din naman sila sa kakayahan nila na manalo sila sa bawat laban na sinasabihan nila. Tayo din, dapat maniwala din tayo sa kanila na kaya nila. Kahit ano man yung resulta. Tama, manalo o matalo, the fact na Mm, naipamalas natin yung angking galing nating mga Pilipino, sapat na mm, yun eh. May representasyon mm. na tayong nagawa. Tama. Mas malalim pa pala ang kahulugan ng bawat barong na iyong isinusuot. At sa totoo lang, hindi lang tungkol sa barong Tagalog ang ating naging usapan ngayon. Tama, napakarami kong natutunan lalo na't isa rin ako sa mga nagbibigay ng adbokasiya sa panglakasang panglaro dahil naging atleta din naman tayo nung kabataan natin at tungkol dun kung paano natin ipinapakita ang pagmamahal sa ating bayan sa sarili nating paraan. Kuya Barong, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan at inspirasyon. Tiyak na mananatili sa aming puso, sa aming isipan, sa ating mga tagapakinig na marami kaming natutunan. Hindi lang sa simpleng pagsuot mo ng barong, kundi yung lalim kung paano mo pinahalagahan ang kulturang Pilipino na winawagayway mo sa bawat panahon o bawat oras na ikaw ay dumadalo sa isang mahalagang laro ng ating mga pambansang koponan. Kahit ako kung ako magiging atleta tapos may ganong taong nanonood, mas lalong papasok sa akin yung spirit na hindi ko kailangan matalo. O hindi ko kailangan matalo dito sa larong 'to. Kasi alam ko kahit isang tao lang na nanonood diyan, naniniwala sa akin. So hindi ako dapat mapanghinaan. Tama ka po sa sinabi mo na natatalo pero kaysa sa word na matalo, may lesson tayong natututunan. May aral tayong natututunan sa bawat paligsahan na kung anong sasalihan natin. At napakaraming salamat po Kuya Barong sa iyong dedikasyon na ginawa upang maging ehemplo lalo na sa panahon na ito na mas pinakita mo na hindi lang siya simpleng sport, hindi lang siya simpleng pagsuporta sa ating mga atletang Pilipino, kundi isa siyang ah, imahe na nagsasabing, Pilipino ako at taos-puso kong susuportahan ang atletang Pilipino sa paraan na kaya kong gawin. At maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat Kuya Barong, napakayaman ng ating naging kwentuhan ngayong gabi. Sa ating mga tagapakinig, sana'y may baon kayong bagong pananaw mula sa ating kwentuhan ngayon. Sana hindi dito magtatapos ang usapan na ito. Pagpatuloy natin ang mga kwentong nagpapalalim sa kwentahan bilang naway maging inspirasyon ito upang mas palagan natin ang ating kultura at ang mga kwento bumubuo sa ating pagkakakilanlan. That's a wrap for today's episode. Every conversation like this brings us one step closer to a more inclusive community. At syempre, huwag nating hayaan dito na lang matatapos ang usapan. Pwede pong bisitahin nyo ang aming official social media pages. Nais din naming marinig ang inyong mga pananaw. Ano ang tumatak sa inyo at sa ating naging usapan? Meron ba kayong mga paksang nais nyong talakayin sa mga susunod nating yugto?
Ibahagi ang inyong mga mukhahin sa aming comment section at paki-follow na din sa ating Kuya Barong para mas marami ang makarinig kung ano ang advokasyon na meron siya. Habang naroon na rin kayo, huwag kalimutang i-follow kami upang hindi nyo malampasan ang aming mga susunod na episode at iba pang updates mula sa Talk to Include. Ikakatuwa naming makasama kayo sa ating lumalaking komunidad. Kung nais niyong suportahan ang advokasiyang isinusulong ng Talk to Include, maaari rin kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong screen. Naka-flash na po yan sa screen. Mag-donate po. Thank you. Bisitahin ang aming mga official social media pages para sa iba pang detalye. Malaki ang naitutulong ng bawat suporta sa pagpapatuloy ng ating layunin. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong tulong. Bago tayo matapos, Kuya Barong, meron po ba kayong mensahe sa ating mga manonood? Oo naman, meron. Manatili lang kayong patuloy lang kayo magtiwala sa sarili niyo ring kakayahan. Yung Pilipinas hindi makakaangat kung hindi rin natin pauunlarin yung mga sarili natin. Kung di tayo gagawa ng mabuting bagay sa ibang tao. Hindi natin iisipin yung kapakanan ng ibang Pilipino. Yung skill natin, kung ano yung pakiramdam nating ambag natin sa bansa, gawin natin sa kapasidad din na kaya natin at sa pamamaraang alam natin. Yan lamang. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin dito sa panibagong yugto ng Talk to Include. Ako po si Des. At ako naman si Ivan. Ang inklusyon ay nagsisimula sa isang simpleng pagbati. Sama-sama nating ipagpapatuloy ang usapan. Together, Let's let's talk. talk to include. Maraming salamat at ingat kayo palagi. Paalam sa ulit sa susunod na episode. Kinig, umunawa. Magbukas ng pinto para sa iba. Isang lipunang bukas para sa lahat. Iyan ang ating pangarap at ating kayamanan.